Sabi po ni Pastor Boy, sana raw na-encourage kami sa inyo. Alam po isang bagay na naka-encourage sa amin sa mga churches na pinupunta namin. Unang-una, yung eagerness ng mga tao. Nung pumunta po ako, dumating kami dito, nakaupo na sila eh. Parang naghihintay na. Ano pa sasabihin ko sa amin? Kasi marami po ang hirap tawagin ng mga, magsisimula na, pasok na kayo. At ikalawa, na isang indikasyon ng sigla sa isang iglesia ay yung awitan. Dahil po, kaya yung mga maraming movements ngayon, pinapalitan na nila yung mga hymns kasi baka raw kaya matamlay sa pag-awit ng mga churches dahil masyadong makaluma yung inyong mga hymns. Pero nakita ko po na yan po kasi isang pinupo sa church eh. Dapat maging masigla yung ating pag-awit sa pagkakinig ng puri sa ating Panginoon. Kaya isang encouragement din talaga sa amin yung marinig yung mawit. At isa pa, napakarami rito mga bagong mukha ng mga hindi ko nakilala at isang indikasyon na ang pagpapala ng Panginoon ay narito sa iglesia nito. Nalangin tayo at hingin natin ang pagiging ng gagaling sa aming Panginoon. Aming Panginoon, salamat po na sa aming pagsasama-sama ay nakita po namin ang pagpapala ng sa isa't isa. Nakita namin ang iyong pagkilos sa iglesia nito. Panginoon, isa lamang po ako sa mga lingkod na maaari mong gamitin. Ngunit ito'y nakasalalay, Panginoon, sa presensya ng Ibanal na Espiritu. Kaya dalangin po namin, O Diyos, kumilos ka po, gumawa ka po sa aming kalagitnaan. Ikaw ang siyang mangusap, ikaw ang magbukas ng puso ng bawat isa. At ikaw, Panginoon, ang gumamit sa iyong lingkod upang maging mabisang instrumento ng iyong katotohanan. Salamat po aming Panginoon sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Naging talaga ang mga kabigatan ko sa puso. Meron ako nakausap sa isang gathering at nalaman ko na pastor siya, nagpakilala kami, pastor, nagsimula na siya magkwento. Sabi niya, nagpunta siya sa isang lugar at sabi niya, in 1 month, nakapagtatag kami ng 6 na iglesia. Sabi ko, wow! At kapag tinitignan ko po yung mga brochure ng mga seminars, ng mga conferences, at nandun yung mga tungkol dun sa mga speakers, meron pong isang common doon sa mga speakers. Malalaki yung kanilang churches. At karamihan dito, nagsimula siya ng ganito, and in 1 year, naging ganito, in 2 years, naging ganito. Kapag ka po ganun, kabilis ang iyong paglago. Kapag ganun kabilis ang paglaki ng church, umasa kayo na talagang magiging popular speaker kayo. Samantalang yung mga isang matandang pastor na talagang faithfully nag-aaral ng salita ng Panginoon at tumutupad, pero wala yata nag-i-invite doon sa mga pastor na gano'n. Kahit na itanggi natin, talagang nadadala ang tao sa pananaw sa iglesia na yung panlabas ang tinitignan. Kaya yan po ang nais po natin i-address. Una, nais po natin sabihin na ang iglesia ng ating Panginoon ay nilarawan sa ating banal na kasulatan both in form and substance. The Church of God is described in the Bible as both form and substance. And secondly, dalawa lamang po gusto kong dalhin. Isa ay kapag nag-disintegrate, kapag napabayaan ang isa, disintegration of form and substance is always regarded as evil in the Scripture. Na wala po tayong gustong hatulan, hindi po malaki ka, masamang church ka na, at pag maliit ka, banal ka na. Hindi po yun ang gusto natin sabihin. Gusto po natin tignan at magkaroon tayo ng tamang pananaw, tamang panukat para sa ating church, at tamang pagtingin sa ibang church, at tamang pagtanaw kung meron tayong dapat ipagdiwang o meron tayong dapat ihingin sa ating Panginoon. So unang-una, the Church of God is described in the Bible as both form and substance. Halimbawa, tingnan po natin ang ilang mga talata ng banal na kasulatan. Una ay dito kay Apostol Pablo. Sa kanyang sulat sa taga-Korinto, ay ibinigay niya sa pambungat na bahagi ng kanyang sulat, ibinigay po niya kung ano ang iglesia sa kanyang pananaw. Kapag narinig yung word na church, ano yung
kanyang naalala. Ang sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 1, in verse 2, nang susulatan po niya yung church, tingnan niyo kung paano niya nilarawan yung church. To the church of God, which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who in every place call on the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. So narito po, inilarawan ni Apostol Pablo yung substance ng Christianity. Ang Kristiyano ay yung tinawag niyang sanctified. Sabi niya to the church of God, which is in Christ Jesus, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Sila po yung sanctified, that is set apart. Sino ang nagtalaga sa kanila? Sino ang naghiwalay sa kanila? Sino ang nagtangi sa kanila? The grace of the Lord Jesus Christ set them apart. So yun ang unang essence. Hindi po ito kagustuhan ng tao na tayo maging bahagi ng Iglesia ng Diyos. Hindi po kagustuhan, ito'y scheming ng tao. Ang Panginoon ang siyang tumawag, pinapagbanal, inihiwalay, binago ang puso, iniligtas, pinatawad, ginawang natatangi, at sila yung tinawag na Iglesia. To be set apart means to be separated from anything profane. Wala siyang, inalis siya doon sa mga bagay na makatutunis. Tinanggal siya doon, inihiwalay siya sa mundo. To be set apart is like parang naggagawa, meron kang maraming mga utensils, maraming inihiwalay po yung natatangi sa isang espesyal na gawain. Ito ay bagay na ginawa in the past, completed in the past. Kapag sinabing Kristiyano ka, kapag sinabing sa pananaw ng Diyos, ikaw ay bahagi ng kanyang iglesia, ang tingin niya rito, mula ikaw ay isa sa kanyang mga iniligtas, ikaw yung kanyang pinapagbanal, ang puso mo ay binago, at ang iyong kasalanan ay pinatawad. Ngunit hindi lamang po sila set apart, hindi lamang sila iniwalay, yung po salitang saint, sanctified at holy, isa pong pinanggalingan ng salita ng sa Griego, ibig sabihin ng inihiwalay. At sila ay hiniwalay sa isang particular na layunin. Set apart, sanctified in Christ Jesus. Sila ay inihiwalay para inilagay kay Jesus. Ibig sabihin ng tunay na Kristiyano, merong union. Meron siya, nakadikit siya, kasama niya ang Panginoon. Ang nakikita ng Diyos ay ang Panginoon kapag tumitingin siya sa isang tunay na Kristiyano. Ang kabayaran ng kanyang kasalanan ay galing sa Panginoon. Yung kanyang kabanalan, yung kapatawaran niya ay na kay Kristo. Si Kristo ang nagbigay. Siya may communion. Meron siyang kaugnayan sa ating Panginoon. Ang ating buhay bilang isang iglesia ay maaari lamang natin ilarawan dito sa union na ito. Ikaw ay bahagi ng iglesia o ikaw ay bahagi ng ating Panginoon. Kaya kapag may Lord's Supper, di ba? Nakita natin iisang tinapay sapagkat ay iisa kay Kristo. Ito po ang larawan. Ito yung essence ng isang iglesia. Set apart in Christ. Tanggalin natin itong union na ito sa ating Panginoon. Kahit anong sipag mo, kahit anong paglaki mo, kahit anong pagyaman mo, para kang Ephesian Church, masipag kayo, mayaman kayo, pero ang sabi ng ating Panginoon, nakalimutan ninyo ang inyong unang pag-ibig, kaya aalisin ko ang inyong identity as a church. So yun po yung essence. Yun yung katangian. Pero itong inihiwalay na ito, itong binago na ito ng ating Panginoon, hindi naman ito mga kaluluwa. Ito ay mga tao, may katawan. So itong mga taong binago ito ang puso, itong taong ito na pinatawad ng ating Panginoon, makikita dapat sa kanyang buhay yung kaligtasan. Kaya hindi lamang itong kanyang essence ang binigyan diin ni Apostol Pablo,
Dahil siya hindi naman disembodied spirits, kundi yung inner characteristic of the church is also manifested physically. Kaya inilarawan din sila as those who call on the name of Jesus Christ. Silang mga tumatawag, silang nananampalataya. Yung kung salitang pagtawag, kasako po nito yung pananampalataya, sako po nito yung pananalangin, sako po nito yung pagsamba. At sila ay sumasamba bilang isang grupo sapagkat inilarawan sila na Church of Christ, which is at Corinth. Yung salitang church, ibig sabihin tinawag, ginupo, at sila ay sama-samang sumasamba, sama-samang nananalangin, sama-sama sa lahat ng kanilang gawain. So yun po yung, sa pananaw ni Pastor Pablo, pag sinabi church, alam niya yung essence. Alam niya kung sino. At pag nandun yung essence, alam din niya kung ano yung hahanapin niya at titignan niya doon sa church para malaman na naroon yung essence. Ganon din naman sa Book of Acts. Yung iglesia ay dinescribe dito sa dalawang ikas na ito in terms of essence and in terms of form. Yung essence, yung katotohanan totoo sa ating kaluluwa, sa ating pangkaloobang katotohanan, at yung form, ito yung bagay na nakikita naman sa atin. In Acts chapter 2, from verse 41 to 46, ang sabi rito, then those who gladly received His word were baptized, and the day about 3,000 souls were added to them. So nagtatayo ng iglesia ng ating Panginoon. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayer. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done to the apostles. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possession and goods and divided them among all as anyone had need. So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. So dito po sa Acts chapter 2, nagre-report po si Luke. Nire-report po niya ang tungkol sa isang iglesia na nagtatag dito sa Jerusalem. Na po sa ating panahon, ang nire-report niya kung ilan yung tumanggap, gaano kalaki ito, at gaano kalaki yung kanilang contribution, gaano kalaki yung building na kanilang naitayo. But notice kung paano ang description ng itong si Apostol Luke. Doon siya, natapostol si Luke, doon sa nabuong grupo. Una, inilarawan niya ito as those who gladly receive His word. Yun ay essence. Tinanggap nila ang salita. Nagkaroon sila ng pananampalataya. Nilarawan din sila as all who believe. At ipinaliwanag naman sa ating banal na kasulatan kanong isip ng ibig sabihin ng pananampalataya. Yung nagwaksi sa kanilang sariling pagtiwala at niyakap ang katotohanan, yun ang sinabi nila ng palataya. And then it was also described as gladness, with gladness and simplicity of heart. So lahat ito ay pangkalooban, hindi lang sila binilang na isa, dalawa, tatlo. Hindi ang tinangi sila bilang nanampalataya, tumanggap ng salita, to gladly receive His word with gladness and simplicity of heart. But also, hindi lamang yung kanilang puso, na hindi naman natin nakikita yung gladness. Paano nalaman ni Lucas? Hindi naman natin nakikita yung pagbabago ng puso mula sa pusong bato at naging pusong laman. Hindi natin nakita ang mga bagay nito. Kaya nga inilarawan din sila dun sa mga bagay na nakikita. Dun sa mga bagay na nakikita. Every call yung mga bagay na nakikita, na tinanggap nilang Panginoon at sila'y nagtipon-tipon. Even yung call doon sa pananampalataya, kasama yung essence at yung form. At ang sabi dito, and they sold, verse 45, all their possession and goods, divided them among all as anyone had need. And then verse 46, continuing daily with one accord in the temple, breaking bread from house to house,
They ate their food with gladness and simplicity of heart. Verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers. So, ito yung magkasama. Yung nangyari sa loob, at yung nakikita sa kanila sa labas, iisang inilarawan ito. Kahit doon sa kanilang doon sa pagtawag ng ating Panginoon, yung paglalarawan nila kung paano tinawag ang Panginoon. Ang halimbawa, sabi sa Acts chapter 2 verse 38, and Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. O, yun naman pala kasama pala yung baptism sa kaligtasan, sasabihin ng iba. Sabi, repent and be baptized para kayo'y patawarin. Now, ito po, nung bago pa lamang ito, talagang gumugulo sa akin, malinaw naman kasi na talagang kasama. Pero nakita ko po, nung pag-aralan ko ang kahulugan ng elemento ng pananampalataya, yung pong pananampalataya, unang-una na elemento nito ay pagsang-ayon. Pagsang-ayon doon sa katotohanan. Yun ang unang elemento ng pananampalataya. It's believe in doon sa isang bagay. Ngunit ikalawa, kapag sumang-ayon ka doon sa katotohanan, merong pagpapahayag ng pagsang-ayon na yun. At yun ay yung bautismo. In other words, kung sabihin mo, nananampalataya ako, pero ayaw mo na pabaptize, ayaw mo na mag-join yan, ay hindi totoong nananampalataya ka nun. Pero kung sabihin mo lang, sige mga pagpapabaptize ako para maligtas ako, hindi rin totoo yung wala rin kabuluhan yun. It's pagsang-ayon, pagyakap sa katotohanan, at pagpapahayag nito sa pamagitan ng pagsali doon sa pagpapasakop sa isang iglesia sa pamagitan ng bautismo. In Acts chapter 2 verse 41, binigyan ng linaw, and those who gladly receive His word were baptized. Hindi lamang po binilang yung nagbautismo. Naalala ko nung bata ko po ang Kristyano, lagi ako nagugulong din ako kung saan-saan. Naging missionary po ako ng isang campus ministry. Pinapadala po kami sa iba't ibang mga high school and colleges. Ako na-assign ako sa Manila Science. Ang mahirap na portion sa akin ng pagdating ng Sabado, magtitipon-tipon lahat yung missionary, magre-report kami kung ilan yung nanampalataya naging Kristyano sa aming ministry. Kaya kung may conviction na ako sa Christianity, kaya pagtatawagin nila, tawagin isa, meron pong 20 ang naging Kristiyanong tumanggap sa Panginoon at naligtas. Pag nakita, pagdating sa pagtawag, sasabihan mo, ito na sumaramana. Kasi lang yung sasagot ko Pag tinawag ko, Brother Rene, ilan? Hindi ko alam. Bakit hindi mo alam? Hindi ko nakikita ang kanilang puso. At ikalawa, hindi ko pa nakikita yung expression yung ng kanilang pananampalataya. Kung maging miyembro sila ng church at nakita kung sinanggap nila yun, then sasabihin kung sila ito na yung nananampalataya. Hindi ilan ang tumanggap sa Panginoon. Hindi ko nakikita ang kanilang mga puso. Kaya kahit sa akin yung aming pinuno. Pero dito sa atin, sa banal na kasulatan, ang sinusukat dito, hindi lang yung nakikita, kundi yung laman ng puso. Kailangan magkatugma. Kung ikaw ay nananampalataya, dapat makita sa iyong kapahayagan. We are what we are, in other words. Tayo, kung ano tayo sa isang iglesia, sapagkat we are what we are because of the spiritual qualities na ibigay ng ating Panginoon sa atin. Kung tayo ay naging interesado sa ating sa iglesia, dahil binago na ng Panginoon ang iyong puso. Kung ikaw ay sumasamba sa Diyos, hindi dahil nagpasya ka, kundi may ginawa ang Panginoon sa iyong puso na nakita niya, na nakita mo ang kagandahan at kabutihan ng ating Panginoon. At itong spiritual qualities na ito ang magtutulak sa atin na ipahayag yung ating pananampalataya. Makikita ito sa ating buhay. Makikita ito sa ating kalagayan. Kung tayo ay nananampalataya sa Kanya bilang ating tagapagligtas, kung tayo naniniwala sa Kanyang biyaya na binigay sa atin, kaya tayo nagpatawad, at siya lamang at siya lamang ang tanging daan upang tayo ay mapatawad, makarating sa langit at hindi matapon sa impyerno.
siguradong ipapahayag nito sa isang evangelical obedience. Magiging masunurin ka, Panginoon, ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Gusto kitang paglingkuran. Gusto kong sumunod sa iyo. At nakita mo yung church, ito lamang ang tanging paraan upang maipahayag ko ang pasasalamat sa aking Panginoon. In other words, kung wala kang tunay na pasasalamat, wala kang tunay na pasasalamat sa Panginoon sa kaligtasan, magiging tamad ka sa mga pagsunod. Tama na ay, basta binigyan ako ng guarantee na tinanggap ko ang Panginoon. Kristiyano na ako. Yung pangalan ko nasa langit na, okay na yun. Nalalaki anak pa naman ng pastor sa kinalakihan kong church. Sabi niya, kapag maglilingkod, basta nasa langit na ako, kahit na doon lang ako sa may pintuan, okay na sa akin. Bakit pa ako magsisikap na maka-active yan eh. Bibigyan ka ng corona, hirap pa, bigat-bigat pa nun doon. Mabuti, mas maganda akong kumilos. Kaya sila yung minimum lang yung hanggat makakaliwa sa gawain, hanggat makakaliwa sa attendance, hanggat tama na, kasulat na. Maaari ng katotohanan, walang pasasalamat. Walang pasasalamat. Kung tayo may takot sa ating Panginoon, if we adore God, meron tayong sense of awe just sa idea ng Panginoon, itong magdadala sa atin sa pagsamba. Nalaman mo na, kung di sa Panginoon, dapat wala na akong ganito at nakita kong kadakilaan ang kabanalan ng Panginoon sa kanyang salita. Dadaling ka nun sa pagsamba. Even substance, we believe in Him, na siya ang creator, siya ang nagbibigay, siya ang nagpapalakad ng lahat, yung boss ko, yung gobyerno namin, lahat yan nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon at ginagawa niya lahat ayon sa kanyang maibigan, ayon sa kanyang pagpaplano. Sa kanya ka magbibigay ng pag-asa, sa kanya ka aasa, sa kanya ka susunod, at lagi mo sasabihin, I'd rather obey God than man. So nakita niyo, magkatugma dapat yung totoo, yung katotohanan, at yung nakikita sa atin. So yun po ang Christianity. Yun ang church. Hindi po yan paramihan. Hindi palakihan. Dahil kung palakihan lang, doon na tayo sa kaya magtayo ng isang coliseum o isang arena na kaya bumuo ng tumanggap ng maraming tao. Mas marami yun. So hindi yun ang ating tinitignan. But then secondly, gusto po nating sabihin na dahil ito ang katotohanan na tinuturo ng ating banal na kasulatan, kalakip nito, itinuturo din sa atin na ang disintegration of form and substance is always regarded as evil. Now, kapag ka po sinabi natin disintegrated, ibig sabihin, merong form pero wala yung substance. Mas madali po yung form, mas madali po tayong to gather in worship kahit hindi worship po yung ating puso. Mas madali po tayong to gather as in a prayer meeting, pero wala namang prayerfulness yung ating puso. Mas madali po yun eh. Kung matapang yung pastor o talagang maganda siya magprograma, nasusunod lahat, ayun, hindi na naging problema ko rin sa church ng araw kasi talagang siguro buong ang kabataan ko, kaya matagal na yun, na talagang kailangan sumunod ka, may mga rules. Lahat sumusunod. Kaya lang napansin ko, pag hindi ako speaker sa amin, pag wala ako, may late nagsisidating. Pero pag ako nando, umaga pa sa pinto ko, ba't kayo late ka, madali yung form eh. Nagka-problema kami sa offering, nag-suggest yung isang member, that was long time ago, nag-suggest isang member, so may mga alam akong technique para silang suggest na everybody's birthday, na naglalagay ka ng may offering. Sabi ko, hindi. Kapag nagkulang sa offering, ang problem niya na spiritual. Ang problem niya yung puso. Let us deal with the heart. Pastor, yung hindi lahat umaten ng prayer meeting, paano bang gagawin natin? Bakit hindi natin gawin? Hindi. Mas gusto ko kako na umaten ng prayer meeting, yung may prayerful heart. Ayaw umaten sila doon dahil, ako, tatanungin ka niya, iisisitahin ka pag hindi ka matindi. It's always regarded as magkasama. Yun ang dapat tignan ng isang iglesia.
Kapag ito'y nagkahiwalay, nagkaroon ng forma, pero wala yung sustansya, ito po ay hindi tinatanggap ng Panginoon and is regarded as evil. Pansinin po natin, kung familiar kayo sa Isaiah, buko Isaiah, yung first 2 chapters ng Isaiah, saan po niya ito ginugol? Ginugol niya sa pagbabawal sa kanila. Ano po yung pinagbabawal? Tama ng prayer meeting mo. Tama niya yung offering ninyo. Tama na yung mga pagdiriwang ninyo. Tama na lahat ng pagsamba ninyo. Nakakaslasok na sa akin yan, ang sabi ng Panginoon. Hindi ko na yan tinatanggap. Kapag ka nagtipon-tipon kayo para manalangin, abominable na ang tingin ko, ang sabi ng Panginoon. Bakit? Sapagkat kayo, habang gumagawa kayo yan, tuloy naman kayo sa paggawa ng masama. Ang kamay ninyo punong-puno ng kasalanan. Tama na yan. Ayusin muna natin yung substance, sabi ng Panginoon. Come, let us reason together. Magkatwiranan muna tayo. Linisin muna natin ang inyong diferensya bago kayo tuluyang lumapit sa akin. So kung titignan natin yung Israel ng panahon yun, so sabihin natin, wow, lumalago. Ang dami nilang offering. Tuloy-tuloy ang pusok doon sa altar. Pero totoo, wala na. Si Amos, contemporary ito ni Isaiah, nag-minister sila on the same season, ito naman yung kanyang sinabi tungkol sa isip ng mga taong naroon. Habang nandun sila, nananalangin, nag-offer, sumasamba sa araw ng Sabat, ang sabi sa Amos 8:5, ito rin naman ang puso ng mga tao. When will the new moon be passed, that we may sell grain, and the Sabbath, that we may trade wheat, making an ever small and the shekel large, falsifying the scale by deceit. Kailan ba matatapos ang worship service? Ang haba-haba naman ng preaching. Hindi ba dyan namin nakita yung makapapang-preach yan? Sabi ko pag gagawin, hapoy ko pa'y sinampay. Mag-aaral pa ako, may exam kami. Kaya ito matatapos, gutom na ako. Nandun siya sa church, nandun siya sa templo. Pero yun ang kanyang laman ng isip. So, ibig sabihin, nung panahon ni Isaiah, hindi pa rin nababago yung form. Nandun pa rin yung form. Nandun pa rin ang pagsamba. Nandun pa rin ang paglalangin. Kung titignan yung bulletin board nila, kompleto pa rin yung kanilang lahat ng schedule. Likewise, familiar din tayo ng panahon nitong si Malakay. Nung panahon ni Malakay, hindi naman nila kinalimutan ang pagsamba. Hindi nila kinalimutan ng offering sapagkat yun ay utos ng Panginoon. Ito yung paraan ng pagpapahayag ng kanilang pananampalataya, paraan ito ng pagpapahayag ng kanilang adoration sa ating Panginoon. Hindi nila ito kinalimutan. Ito lang ang problema. Wala yung substance. Sasamba sila, pero hindi dahil nagpapasalamat sila sa Panginoon, hindi dahil grateful sila, hindi dahil kinikilala nila na Panginoon lang ang tanging dahilan kung bakit ako nagbibigay ng, bakit ako nagkaroon ng ganito, ang Panginoon lang ang tagapag. Hindi yung dahilan. Paano po natin nalaman? If you would examine, hindi po natin kaya basahin lahat. Ang Book of Malakay, if you would read the entire Book of Malakay, yung kanilang mga hinakain, doon mo malalaman. Yung kanila, sabi rin sa verse 7, for example, ng Malakay 1, you offer defiled food on my altar. Verse 8, offer the blind as sacrifice. You offer the lame and sick. Ano ibig sabihin? Nagtatahid pa rin sila. Kaya lang ang sistema nila, kung nanganak ng 10 yung baka, hindi po isang baka nanganak ng 10, di ata pwede ito. 10 ginahing baka ng anak. Uy, ang tight nito ay dapat isa rito bibigay sa Panginoon. So, faithful sila sa timing. Titignan nila. Sino ba rito pinakaman? Ito, bulag. Ang 2 araw na lang, patay na to eh. Alam, ganito sa simbahan. Ito po yung ano ko. Faithful ako sa offering. Sabi, you offer the blind, the lame, the sick. Sumasamba ka ba niya? Ang sabi niya, kung ang anak
Verse 6, a son honors his father and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? Bakit ganyan ang paggawa? Di ba ganyan ang nangyayari sa marami na ang Panginoon ang pag-asa ko, siya nagbibigay sa akin ng buhay, siya lamang ang lahat, pero bibigay niya yung kanyang buong buhay dun sa kanyang trabaho, dun sa kanyang negosyo, sa lahat, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, at yung matitira sa Panginoon. Ang lagi ko pinapaalala, sasamba tayo sa Panginoon, anong dinadala natin katawan dito? Yung bugbog na, pagod na sa lahat ng trabaho, at pagdating ng Sabado ng gabi, ito lang ang libre ako, sabi ng mga estudyante. Ngayon lang walang pasok, sige mag-games ako, manonood ako hanggang gabi. Tapos ang dala niyang offering sa Sunday. Bulok na offering. Nakita mo, tumatako sa sermon, gano'n pa. Yung tangin niya, patalikod. Imbis na, gano'n. Wala na eh. Huwag na yung katawan eh. Ito sa amin, kapag inalis ko na yun, pag may natutulog, talagang kumakalampag ako na gano'n, kaya lang may mga pakawatakin sila sa puso. Minsan nga, nagpapaliwanag ko tungkol sa mga animals doon sa, hindi na dapat i-print ko, nagpalit ako last minute eh. Hindi isa-isa ko lahat ng animals sa Bible, yung gold, yung... may natutulog pag gano'n ko, bilang sumigaw, kabayo! Sabi ko, hindi ka sa amin kabayo sa... Sabi sa verse 9 ng Malakay 1, you entreat God's favor. Ibig sabihin, nananalangin pa kayo that He may be gracious to us. But while this is being done by your hands, will He accept you favorably? You profane it, verse 12. In that you say the table of the Lord is defiled, you bring stolen, lame, and sick. So, hindi lang pala lame and sick, pati ninakaw. Thus you bring offering. Should I accept this from your hand? Says the Lord. Pero kung titignan mo sa panlabas, parang walang problema. May offering sila, may tithe, may singing, may prayer. Pero ang Panginoon ang tinitignan hindi lang yung offering but also the substance. Ang ating Panginoon mismo on several occasions, ipinahayag niya yung kanyang displeasure kapag mayroong disharmony doon sa substance at doon sa kanyang pagpapahayag. Pinahayag niya sa kanyang mga alagad yung nagtatanong sa kanya about fasting. Sabi sa kanya, bakit kayo nagpa-fast? Bakit kami nagpa-fast? Kayo hindi. Parang, you have no form. Kaya pinaliwanag ng ating Panginoon ang fasting ay pagpapahayag ng something that is happening inside. Sabi niya, bakit kayo magpa-fast? Kung mayroong kasalan, nandiyan pa yung groom. Dapat kayo magala. Pag inalis na yung groom, doon kayo dapat na mag-fast. Ibig sabihin, na-miss niyo yung Panginoon, you want to have a close communion sa Panginoon, yung mga alagad niya doon, yung mga alagad ni John, para sa kanila ang fasting ay schedule. O every year, 3 times a year, ito ang schedule natin ng fasting. Kaya sa amin sa gusto, may mag-fasting ka. Ang Reformed Baptist, meron din po tayong scheduled fasting and prayer. Pero yun ay prayer and fasting. At yun ay hindi ini-impose. Yun ay nilalagay lang na schedule para bigyan tayo ng opportunity. Pero hindi yung, okay lang, mag-fasting kayo bago pa pumasok, wala mong tatanong, kumain ka kanina. Kasi yung iba nag-o-oras pa eh, gigising ng maaga, kakain na marami kasi. Fasting is, gusto mo magkaroon ng close communion with God. Gusto mo manalangin at sa panalangin mo, ayaw mo ma-istorbo ka, ayaw mo magkaroon ng distraction. At gawin na ako dito sa fasting. At hindi ito isang form lamang, ay kailangan mag-pray tayo. Sige, fasting tayo, tayo kakain. Mga nandadaya eh. Fasting. Nandadaya, may bawang biskwit. Wala namang masama rin talaga. Kung talagang, but it's the form and the substance.
Yung hypocrisy of the Pharisees. Mga Pharisees, sabi nila, nagtatayt kayo ng lahat ng inyong mga inani. Talagang faithful ang mga Pharisees. Yung mga Pharisee, pag sinabing 10%, sabi niya, pati yung paminta nila, talagang pagkatyaga nila, bilangin niya na kailangan 10%, ay may bibigay ko sa Panginoon. So they have no substance. Hindi talaga sila nananampalataya. Pinakitaan tayo ng senaryo ng ating Panginoon dun sa last days. In Matthew 7, sabi sa atin, many will say, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Have we not cast out demons in your name? And done many wonders in your name? Active na active, di ba? Paano niyang sinabi, Pastor, Panginoon, hindi ba member ako ng church? Hindi ba ako, pag Bible study nandun ako, pagka-service nandun ako, masipag ako. Pero sabi ng Panginoon, form lang yun. What about the substance? Nag-fail kayo sa substance. I never knew you. You workers of iniquity. Yung word iniquity, ang ibig sabihin po, yung po itong Greek word anomia, ibig sabihin without the law. Ibig sabihin ito yung mga tao, hindi naman necessarily gumagawa ng krimen. Ito yung mga tao na nabubuhay as if there is no lawgiver. As if silang namamahala sa kanilang buhay. As if silang in charge. As if they're not accountable to God. Pagkatapos mag-preach ka, makikinig ka, magsasali ka, pero pagdating ng buhay mo, I'm in charge of my life. Gagawin kong gusto kong gawin. But they were active. Imagine mo kung ganito lahat yung member ng church sa Matthew 7 na to. Kung isang church, puro gano'n, puro active sila. Lahat gano'n sila, pero wala yung substance. Now the Apostle Paul made the clearest description nitong displeasure ng ating Panginoon. He said, tinawag niya yung last days as a day of peril, perilous days, at kung atin pong titignan in 2 Timothy chapter 3 verse 5, tingnan mo yung mga katangian dito na nakikita doon sa pribadong buhay ng mga tao na nilalarawan ng ating Panginoon, 2 Timothy 3:5. Tingnan niyo yung inilalarawan niya, sabi niya, but understand this, that in the last days, there will come times of difficulties, of perilous times, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedience to parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure more than lovers of God. So yun po kanilang larawan sa kanilang pribadong buhay, sa kanilang pang-araw-araw na buhay, nasa kanilang lahat ng kasamaan. But notice in verse 5, having the appearance of godliness, but denying its power. Having the appearance of religiosity, religyoso pa rin. Kahit ganun yung kanilang buhay, religyoso pa rin. So pwede na-maintain nila yung kanilang pagiging religious, yung form, pero wala na yung substance. Hindi ko alam, palagay ko, nasabi ko na sa inyo yung isang nagpa-counsel sa akin, dinala lang sa akin, hindi ko siya talaga kilala, isang babae, maganda siyang babae, bata pa siya, ang asawa raw niya, pastor, sabi ko niyan, lagi daw siyang, nasabi ko kagad ng pastor, nawala yung punchline, kasi yung babae nito abuse daw siya, talagang every Sunday sinasaktan siya, meron pa rin time na binuhusan siya ng pintura ng asawa niya dahil sobrang selos, talagang hirap na siya. Sabi ko sa kanya, ba't di ka magsumbong doon sa pastor niyo? Hindi yung asawa ko kayo pastor natin. Pero na-maintain niya.
Ngayon nakikita natin, nababalitaan natin sa dyaryo yung mga, ang bilis-bilis pagtayo ng mga churches, ang bilis-bilis sa Amerika ito. Pero ngayon sunod-sunod naman sila sa iskandalo. May na-iskandalo sa pera, may na-iskandalo sa babae, may na-iskandalo sa pati yung biggest church sa Korea. Inahangal ang buong mundo. Ngayon ay nakakulong yung pastor. So, ibig sabihin tayo pa rin yung maintain yung form without the substance. Yung form without the substance. Yung mga tao na nabubuhay sa kanilang pribadong buhay ng hindi mo makita ang Christianity, they can still be an active member of the church. Mga tao na nabubuhay na talagang parang child of the devil. Pagdating ng Sunday, mga kala ko, mga anak ng mga anghel, ng mga pangalis. It can happen. It can happen. At yun ang pinakikita. So, this absence of power is seen in the quality of lives na pinakita sa atin. And today, again, the church is facing this danger na masyadong nakafocus dun sa forms, palakihan, paramihan. Tingnan mo yung mga bagong ang Reformed Baptist ngayon is shaken by many errors. Kasi mga kasama rin sa mga errors ito mga big names na dati natin kinikilala. Pero sila kasama doon sa mga yung emerging church, New Calvinism, nung panahon namin, yung evangelism explosion. Kapag tinignan mo yung kanilang motivating factors nila, iisa lang, parang tayo dumami. Emerging church, sabi, ayaw na ng mga tao, ayaw na ng mga kabataan ngayon yung formatted na church eh. Ayaw na nila ng mga may program, may pastor, dapat may freedom tayo. So sige, gawin natin walang program, magpulang tayo dito, you can do whatever you want to do, you can say whatever you want to say, let us sing, let us be happy. Anong purpose niya? Para yung mga kabataan, makakit natin. Pilitan sila, o ito, wala na tayong maitatanggi dito. Yung Calvinism, again, ito ay kasama ng mga malayo nila na magpalaki. Yung form lang ang gusto nila. Kapag ka merong hindi lumalago isang iglesia, anong pagbibitang kagad? Kulang kayo sa programin eh. Dapat meron kayo evangelistic program na mag-distribute kayo ng ganito, dapat ganito, ganyan. Kapag kulang ang offering, yung program dati ng titignan, ano ba, paano ba, napaliwanag ba natin ako? Sabihin natin, ganito yung nung panahon namin eh, talagang nung dati kong church, meron silang pagkakulang ng pera ng church, meron silang paborito pag-preach tungkol sa pera, talagang nainganyo ka eh. Talagang kaya kang papaniwalaan na pag nagbigay ka ngayon, eh bukas may matatanggap ka na uli sa so, anong gagawin natin? Yun ang preoccupation doon sa form. Kapag sinabi ng church ay lumalago, ibig sabihin na dumadami. Dumadami ang activity, dumadami ang mga outreach, dumadami ang mga involvement. Pero pag ang isang church ay hindi lumalago, hindi masyado. Pero what are we talking about? Just the form. What about the substance? Yung pamilyang nabuo, yung discouraged na wala nang pag-asa sa buhay na ngayon ay talaga sumasamba na sa Panginoon. Yung pamilya, mag-asawa na talagang almost mag-break up na, nandun sa church ngayon, hindi ba ito paglago? Yung aking mga anak na dating inalagaan ko lang, ngayon miyembro ng church, hindi ba ito paglago? Kailangan pa ba sumambulat tayo dito, dumami at lumaki? We're all after forms. Yan ang hinahanap ng ating iglesia ngayon. Ang current mentality as reflected doon sa mga nakikita nating activity, eh talagang yung form lamang ang binibigyan ng pansin. Kaya ang model church at ang model na pastor na gusto ng mga Kristiyano magsalita sa kanila, yung galing sa malalaking church. Yung sa introduction pa lang, he is the known pastor of a congregation with this much. Tingnan niyo itong isang study na ginawa.
Isang study na ginawa na kung bakit daw maraming mga churches ang mabagal ang paglago. At kapag nalutas lamang daw itong problem na ito, siguradong lalago ang isang church. Tignan nyo kung saan ito naka-focus. Ang unang item niya is marketing matters. The number one engine of church growth besides the Holy Spirit is the people in your church getting out into the community, willingly inviting others to your church. Make sure you utilize less costly marketing venues like Google AdWords, Facebook ads, direct. So, basta active tayo sa social media at active lahat, sigurado lalago ang church. Never mind kung itong pinagdadala mo rito sa mag-distribute ng trucks, kilala siya sa neighborhood na away ng away mag-asawang yun, tapos i-distribute ng trucks. Never mind, basta marami. So yung una raw. Second, ito problema ninyo ng church nyo. Parking. If you don't have enough parking space, huwag kayo umasa ng parking ko. Kulang kayo sa parking space. So hindi tayo lalago raw. Secondly, thirdly, you don't get a second chance. Recently, sabi niya, Gallup poll found about 17 minutes is usually what you receive to make a first impression. This means the courtyard, the music, the signage, the greeters, the ushers, and worship team have more impact than the preaching. Kaya yung pinakagwapo at pinakamaganda, ilalagay nyo yan, ganda nyo yung fasad, may mga halaman, may music, at meron kayong greetings na never mind about the preaching. Mas maganda raw yung first 17 minutes na pagdating. 4. When you gotta go, you gotta go. Dapat daw walang pila sa CR. Nakapila ako kanina. Kapag raw yung bisita nyo, gusto nyo gumamit ng CR at okupado, huwag nyo na raw kasama balik. Hindi kayo lalago. Pag hindi maganda rin yung CR, hindi kayo lalago. 50, if you feed them, they will come. Kaya dapat daw may refreshment. Tapos ako napakape. Tapos, susunod yung children's ministry. If kids do not want to attend your ministry, they will be sure to tell their parents. Entertain children. Dahil kung hindi, pag ayaw nila, hindi rin natin yung parents. 7, no Sergeant City, children or youth ministries areas need to be big. Music. Music that's being played needs to be more energetic. You can have your 45 minutes slow worship set on another night. Make sure to pick up the pace in your weekend services. And 9, putting people to sleep with your teaching, preaching, hindi raw attractive. Use illustrations. Use humor. Hindi po ako nagpaputo dahil dito. Music, object, illustrated message, guest interviews, testimonies, pictures, video, random interruption. But not just preaching. And then thirdly, community project. We help clothe the homeless, send teams out into the rescue missions, battered women's shelter, find those needs and meet them. Wala akong problema kung sinabi nila na ito'y makakatulong. Kasi talaga naman makakatulong ito eh. Sa amin, isang problema rin namin yung CR, isa ng pambabae, isang panalaki. Kaya talagang pila sila pagkatapos, tapos mag-start na kami, nakakapila pa rin. Makakatulong talaga ito. Pero kung sabihin mo na ito ang key sa paglago, na pag ito'y wala sa'yo, hindi ka lalago, anong klaseng church? It's just form. Form lamang. So how do we apply this truth sa ating sarili at sa ating buhay? Hindi po natin kayang baguhin ang evangelical setup. At hindi rin natin kayang baguhin yung ating church. Dapat magsimula tayo sa ating sarili. Magsimula tayo sa ating sarili at magsimula tayo dito sa ating sariling iglesia. Ang una nating tandaan, never settle with the form in the church without the substance. Never be contented.
Halimbawa, nakita ko kayo pagdating dito, nakaupo na kayo. That's a good form. Magandang invitation mo. Pero, I'm not saying to, just for the sake of illustration, di ko alam na pagdating pala, bago pala ako dumating, nakaganon pala si pastor dito. Walang tatayo. Na-maintain niya yung form, akala mo talagang gustong makinig, pala. Okay. Never be contented. Kapag may set time, yung singing, yung prayer, lahat yung forms. Dapat yung expression lang, noong tunay na substance. And what is worship? Pag sinabing worship, do not think in terms of singing and prayer and standing and sitting. Worship is adoring God in our hearts. Pwede natin gawin yung form. Pwede tayong maupo, pwede tayong makikanta. Without worship in our hearts, that's not worship. Never settle na yun ay ganun lamang. Dapat let us aim for a church which truly acknowledges the greatness of God, who will sing for the glory of God. Hindi tayo nagpupunta dito to worship. Anong sabi sa atin sa Psalm 1? We enter His gates with what? Thanksgiving in His heart. With joy, with praises. Pumupunta tayo dito with thanksgiving already in our hearts. Hindi naman yung from Psalm 120 and on. Pag nakita nila yung templo, nagkakanta na sila. Hindi tayo nagpunta, dapat ako pagpahinga na ako. Kuya, pakita mo gabi. Nasa may sapatos ko rito. Saan mo na naman na? Nagaway-away ko sa pamilya. Ba't di mo lang pa-planche niya? Dapat ko mag-pinalanche. Sige na, lito tayo ron. Tapos pag-ibig, lugo po. Is that worship? Tapos, ako, hindi ko yata nahihigpit yung sinampay ko. Ako yun, hindi ko yata nagbunod yung plancha. We enter His gate, thanksgiving. Tiyakin natin na bago tayo pumunta rito, we are already worshiping. Daily we worship God. Daily nakikita natin ang kagandahan ng Panginoon. At hindi kayo mabibigo kung hahanapin natin lagi ang dahilan para purihin ang Panginoon on a daily basis. Never settle. Huwag kayo makontento na nandito kayo, nakaupo kayo, tiyakin natin. Sumasamba ba talagang puso mo? At kung hindi, repent before God. Napakamabagin ng Panginoon. Punong-puno siya ng biyaya. Kahit pa naging kagulo yung buhay, pag dumating dito and then you realize that you're not worshiping and then you come to the Lord, forgive me, my heart is not worshipful. Then prepare your heart. The Lord will forgive us. Hindi ko mahirap. Evangelism. Going about distributing drugs, inviting sinners, is just form. Evangelism is witnessing, being glad sa ating kaligtasan at gusto mong ibahagi yung kabutihan, kagandahan ng ginawa ng Panginoon. At ikaw ay nasasaktan ng mga tao ay mapunta sa impyerno. That is the real essence of evangelism. Yun ang real essence of evangelism. Kaya hindi yung bigay ka lang ng drugs o nag-invite ka sa church or evangelizing. Always come to God and say, Lord, bigyan mo po ko ng burden para sa mga taong ito. Bigyan mo ko ng kakayahan. And then you share the gospel. What about prayer meeting? Gathering on a set time, standing and proclaiming yung prayer, that's just a form. That's the form. Ano po ang essence ng prayer meeting? Binigay sa atin ng ating Panginoon. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Tayo ay nagpupunta sa prayer meeting sapagkat gusto natin ang kalooban ng Panginoon na maganap. Gusto natin maitatag ang kanyang kaharian, maparangalan ang kanyang pangalan. Kaya nasasaktan tayo sa mga kasalanan na ginagawa ng tao. Nasasaktan tayo sa kabiguan at paghihirap at yung kapangitan ng buhay ng tao. So we come to the prayer meeting, not to us, not just to us, but to say, our Father who art in heaven, holy be your name. So tiyakin natin yung ating attitude when we come to prayer. At hindi lamang tayo attend ng
Dahil merong oras. Meron kami, bisita lang naman namin hindi siya naging Christian, siguro matensya ng mga almost 15 years yung umatin sa amin, pero hindi siya naging convert. Paano? Tinitignan ko siya, pati prayer meeting nandun yun, ang sistema niya sa prayer meeting, nandun yun sa side eh. Pag sinabi ko, let us pray, sasandal niya yung ulo niya gano'n. Kapag napahaba ng prayer, nakakatulog siya kaya ganun na yan. Pero ganun lang yung pagsabi namin. Bible study, Sunday school, nandun yung kataas naman yung paanon. Wala. Nandun lang siya in form, but not in substance. Huwag tayong pumayat. Hindi man natin mabago ang lahat yung sarili natin, tiyakin natin. Araw-araw, lumapit tayo sa ating Panginoon. Holding the right doctrine. Champion kami dyan, Reformed Baptist. Meron kami 1689. Talaga hindi kami papayat na meron mag-preach dito na hindi tumahawak sa 1689. Hindi namin papayagan ang anumang error. Ganun din po ganun din ang Ephesian Church. Bago ka makapag-preach doon, talagang bibigyan ka muna ng exam, susurihin ka muna maigi. Pero sabi ng ating Panginoon, pero wala naman kayo substance because you have forgotten your first love. So hindi ko alam natin yung doktrina, alam natin yung totoo, lumalago tayo sa katotohanan, lumalago na tayo sa katotohanan. Ang paglago is substance, is hungering and thirsting for God. That the more we learn, the more we feel God. The more we learn, the more we say, your word is more precious than gold. I desire it like yung mas masarap siya sa honey. That's the substance. Kapag hindi dumating sa atin yun, cry out to God, Lord, nag-devotion ako tuwing umaga, but I don't see it yet. Then continue. Hindi ko mo, minsan kasi pag devotion, kailan mag-devotion? 30 minutes. Okay, tapos na. You have fulfilled the form, but where's the substance? Nasaan na yung reveal your will to me, O Lord. Dapat meron pag-asa. Having gathered on a Sunday, spending time together, shaking hands, offering whatever you might offer, that's the form. And that's the substance. Ang substance ay binigay sa atin ng writer of Hebrew, let us consider one another in order to stir up love and good works. Na tayo naroon to stir up love and good works. Na tayo kumakanta, hindi lang para kumanta, but to preach dun sa ating mga katabi. Being able to worship truthfully is just half of the substance. Kapag nandito tayo, hindi lamang yung worship natin, but ang isa pang substance ng Sunday gathering is stirring up one another to love and good works. Now, marami pa tayong pwedeng tignan, sa ating mga nakasulatan. But let us be sure that we are not contented doon sa form. Now, seeing numerical growth and being able to manage the church is just form. Kapag numerical growth lang at namamanage natin dahil magaling tayong manager, form lang yun. Dapat hanapin natin yung substance. May lumalago ba sa kabanalan? Lumalago ba kami sa sense of God? Yung presensya ng Panginoon? Lumalago ba kami doon sa aming paniniwala na kami ay katawan ni Kristo? Are we growing in love towards one another? In our concern, na-enrich ba yung prayer ko para sa kanila? Yun ang ating tinitignan, hindi lang yung pagdami ng ating bilang. Being a member of the church, that's just form. Tinanggap ka bilang membro, form lang yun. Huwag kang makontento ron. Ang tingnan natin, do I have the substance of a church member? Do I love the church? Nag-pray ba ako para sa aking iglesia? May malasakit ba ako sa church? May mga Kristiyano na talagang binabala ko na parang talagang yung nagka-tightrope, talagang yung kanyang Christianity, yung involvement niya sa church, talagang nasa tightrope siya, konting tulak ko lang, wala na sa church eh. Instead of
being deeper into the activity of the church. Ilan sa mga members ang laman ng aking panalangin? Nararanasan ko ba yung paglago kasama ng bawat isang miyembro? Lumalago ba ako sa pagmamahal? Having set time to open Bible and pray is just form. We must have the substance. Kaya nga may problema marami sa maintenance ng prayer ng devotion. Ang problema is, nagdi-devotion, hindi dahil alam niya kailangan niya. Nagdi-devotion dahil kailangan to, Kristyano ko eh. Kaya naman, kung di ako Kristyano, tapos hindi ako nagdi-devotion. Hindi dahil I need to commune with God, I need the strength of God, I need to pray to God. Kundi kailangan ko magkaroon ng devotion. So, hindi ko makakapag-devotion tayo without that sense of our need for God. That's the essence. And that essence should be translated in one. Or even sa ating families. Meron pa tayong family devotions. Karamihan, ang tingin nila sa family devotion, every 6 o'clock, nakaset time niya yan, 7 o'clock, maupo, bubuksan ni tatay yung Bible, o basahin, okay, tapos na. O, nag-devotion mo kayo, meron na. But that's just the form. Ang substance ay nasa Deuteronomy 6, that is guiding the children. Kapag nakahiga, nakatayo, naglalakad, ano man ang gawin, in-interpret mo yung kanyang buhay. Pag may nakita ka na hindi tama, i-address mo rin sa Word of God, makausapin mo siya, o i-address mo rin sa panahon ng inyong pag-upo. Yun ang family devotion, yun ang family worship. So you see, kung tayo magiging tapat sa ating sarili, maraming mga bagay tayo magagawa that will be faithful to the form and not being bothered about the substance. Kaya panawagan sa atin ang ating Panginoon. Hindi ko nakikilala ang lahat dito, hindi ko alam ang kalagayan ng ating mga kaluluwa. Ang isang pinakamalaga, ito ko sa pinag-form in substance that kahit kayo narito sa church, ito kayo kilala, ang meron pinakausap na akala niya ay pag nandito ka na, go through the form of worship, form at activities ng church, ay okay siya. You must have the substance. And what is that substance? Na kayo pinatawag na sa inyong kasalanan. Nakita nyo na ang inyong pangangailangan sa isang pagpapagpunas. At yumakap na kayo sa Panginoon ng buong pananampalataya at buong pagsisisi. At kung sinasabi nyo nagawa nyo na ito, but you're not yet part of the church, you're still under that form. Repent and be part of the body of Christ. Maraming. Aming Panginoon, kinikilala po namin sa aming kahinaan, sa aming pagiging nasa laman. Mas madali po kaming makumbinsi ng form than the substance. Many times, Lord, we are just contented. Tama ang aming attendance, tama ang aming ginagawa, tama ang aming confession, without bothering to examine our hearts. Lord, sana po ay hindi dumating ang pagkakataon ng pagsusuring ito ay gagawin namin sa iyong harapan sa araw ng paghukom. Ngayon pa lamang, Panginoon, turuan mo na ang bawat isang narito, ang bawat isang anak ko. Turuan mo kami magsuri ng aming mga sarili upang makita namin kami ba'y totoo. At dalangin po namin ang iglesia ito. Nakikita ko po, Panginoon, nasasaksiyan ng marami sa kanyang anyo ay naroon ang iyong pagpapala. Ingatan mo nawa, Panginoon, na hindi madala current na kalagayan ngayon ng maraming iglesia. Hindi pagpatuloy mo, Panginoon, ang kanilang pagmamahalan. Pagpatuloy mo, Panginoon, ang pagpapalakasan nila sa isa't isa at ang kanilang malalim na desire to worship you and to pray to you. Magligtas ka, Panginoon. Katulad ng laging pinapanalangin namin sa aming iglesia, Lord, send a genuine revival from all the churches, particularly this church. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtubay, sa iyong mensahe.